Litong-lito ka na ba kung alin ang pipiliin mo kung Aulon Navi R3 or Navi R4? Marami na nga nagtatanong at nagpi-PM sa atin about sa dalawang watch na to. Kasi nga isa to sa mga pinakamurang watch ngayon na may GPS na pwedeng-pwede nyong gamitin for running, cycling, and hiking. Ito na nga guys, ang side-by-side comparison ng dalawang top-of-the-line watch ng Aulon. Sa screen guys, pareho lang silang 1.43 inches na AMOLED. And based sa description, aluminum daw yung frame. Ito yung Navi R3. And ito naman yung Navi R4. Meaning, ang difference nila, matte yung R4 at glossy naman yung sa R3. Sa R4, may nakasulat na sport dito sa bandang gilid. And for me kung compare natin side by side, mas rugged yung design ng R4. Kung gusto nyo mas maangas design-wise, itong R4. Kung gusto nyo naman ng medyo classy, pwede nyo gamitin sa casual wear at sa mga formal, pwede itong R3. Next naman itong default strap nila guys. So itong R4 guys, butas-butas yung design niya, so most breathable to. Ito na nga rin yung usong strap ngayon kahit sa ibang mga brand. Dito naman sa R3, conventional siya. So ito namang silicone strap na uso dati. Sa sensor naman tayo, tsaka sa ibang functionality nila. Kung scroll nga natin side by side yung menu, ito naman sa R4. Mas may kita nyo na mas smooth yung UI nitong R3. Mostly same lang din sila ng mga application. Meron mga calendar, meron calculator, music. Pagdating nga sa notif guys, same na same lang sila. Itong R3 lang may mapapakita ko ngayon kasi na-clear ko na dun sa R4. Mapuputol nga rin yung messages pero mostly naman mababasa mo. Alam ko nga ito yung inaabangan nyo guys about sa performance ng mga watches na to. Mostly ginagamit ko to sa running, sa badminton, at sa weight training. Pagdating sa sensor, lamang na lamang tong R4 kasi dual band GPS na siya. Tapos yung heart rate sensor niya guys, mas marami. Makikita nyo naman sa likod. Ito naman yung sa R3. Sa accuracy ng GPS guys, mas accurate talaga tong R4 kasi nga dual band GPS. Tapos mas marami yung GPS na ginamit. Pagdating naman sa heart rate, halos hindi mo papapansin yung difference nila. Hindi masyado nagfa-fluctuate yung mga OA na readings. Ang major deal breaker sa akin guys, yung app nila. Kasi yung ginamit dito sa R3, Fit Being app. And dito naman, Glory Fit Pro. Pagdating nga sa app guys, medyo maselan ako. Kasi gusto ko yung okay yung UI, smoothness, tsaka yung experience. Dito kasi sa R4 guys, grabe, sobrang bagal nung app. Hindi mo makita yung mga function. Hindi katulad dito sa R3, sa Fit Being na smooth lang talaga. Ando na lahat, nakalatag na lahat ng data, ng information na kailangan mo. So kung papipiliin ako guys, pagdating sa design, baka mas trip ko pa rin tong classy design, R3. Pagdating naman sa performance, mas gamit na gamit ko tong R3 dahil nga mas okay yung UI niya. Pero kung di naman kayo ganun kaselan guys sa software or dun sa app, and mas trip nyo yung ganitong design guys, yung rugged, better na GPS and heart rate sensor, pwede nyo rin i-consider itong R4. Pagdating naman sa price guys, halos magkadikit lang sila, around 3K. Sa mga curious nga kung magkano to at saan makakabili, check nyo na lang yung yellow basket ko sa baba at yung first comment ko, ililink ko na lang.